Galing ako sa isang mall ng isang araw at napansin ko na bear na nga pala talaga dahil ang mga awit ay mga pamasko. Lalo na si Jose Marie Chan, yung mga awit ng pamasko. Pag nandito ka sa planet Earth, hindi ka makakaiwas na yung mga tao ay nag-aalala patungkol sa Kapaskuhan. Kahit hindi ka nagse-celebrate niyan, ako nga, nandun sa Saudi Arabia, kahit doon ay may pagdiriwang ng Kapaskuhan. At kung ang Kapaskuhan ay patungkol sa pag-alaala, sa pagparito ng Diyos na totoo at nagkatawang tao, ito ay maganda rin namang oportunidad para maging contact point sa mga tao para mapaliwanagan ng tunay na pagkapersona ng buhay na Diyos at ang kanyang ginawa ng pagkakatawang tao o incarnation at yung ginawa niya na pagdurusa alang-alang sa kanyang mga tao at siya'y nagtagumpay talaga sa kamatayan at may buhay na walang hanggang. Kaya gusto kong i-challenge ang mga mananampalataya na dito. Anong naalala mo kapag ganyan ang probidensya nga, bear na nga ang pinakamahaba dito sa Pilipinas, bear months. At kung mayroong pagkaalala ka sa pagkakatawang tao o incarnation, ano yung significance? Ano yung value niyan sa buhay mo maging ngayon? Yung iyong karanasan ngayon, yung iyong circumstansya ngayon, ikaw ang nakakaalam niya kung anong kalagayan mo ngayon, kung anong trouble meron ka ngayon. Ang tanong ko sa iyo, yung nangyari 2,000 years ago, may epekto ba sa iyo yan ngayon? Sagutin mo yan, kapatid kay Kristo. At kayo na mga kaibigan at mga bata, sana matagpuan niyo ang sagot talaga dyan. Gusto ko sabihin sa araw na ito, sa oras na ito, ang isang tao na naimpluwensya ng kanyang isip at puso at buhay, kamay, paa, lahat ng bahagi at hindi weather lang. Ang epekto ng pagparito ng Panginoon ay may epekto sa lahat ng araw ng buhay niya, sa lahat ng karanasan niya sa buhay na pinahintulot ng Diyos ng providensya. At walang iba kundi ang tinutukoy ko na nagsabi na ako ang pinakapinunong makasalanan. I am the chief of all sinners. Siya si Apostol Pablo. Masama talaga siya. Relihiyoso pero walang relasyon sa Diyos. At baka mayroong ganyan dito. Pero noong ang Panginoon ay nahabag talaga sa kanya, nalaman niya ito. Binuksan niya ang puso niya at isip niya, naapektuhan ng buong pagkatao niya. At lahat ng karanasan ng kanyang buhay, maging sa huling hininga ng buhay niya, ay may epekto talaga ang pagparito ng Panginoon sa kanyang persona bilang tunay na Diyos at tunay na tao, at ganoon din ang kanyang ginawa upang matubos tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at matanggap natin ang lahat ng espiritual na pagpapala na sa atin na ito ngayon at magpakailan pa man. Kaya nga sinabi niya sa John chapter 10, verse 27 and following, walang sino man ang makaagaw sa aking kamay at sa kamay ng Ama. Kaya nga sinasabi niya sa John 14, verse 1, huwag kayong maggulumihanan. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. Gusto kong tingnan natin dito si Apostol Pablo sa kanyang huling sandali ng buhay. At hindi lang yon, pati yung kanyang mga kasamahan na tapat talaga na naapektuhan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Sinulatan niya ito na dinala ng pangalan na Tikiko sa mga kapatid sa Efeso. At sila ay nasa gitna ng mga pagsubok. Mahirap maging Kristiyano noon. Naranasan ko rin yan sa Saudi Arabia, pero doong first century, mas mahirap ito na maging mananampalataya sapagkat ang tingin sa iyo doon ay nobody.
Sinabi naman yan ni Jim Elliot sa kanyang commentary tungkol sa Christianity, just a bunch of nobodies trying to praise somebody. And that is the Lord Jesus Christ. At dito'y pinapaliwanag niya sa aklat na ito kung ano kayo ngayon dahil sa pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo at sakripisyo sa krus. At ang lahat ng kanyang tagumpay ay sa inyo, sapagkat kayo noon ay hindi kabilang sa pamilya ng Diyos. Ngayon ay pamilya na tayo ng Diyos. Kapuso at kapamilya ng Diyos. Dahil lamang kay Jesucristo. Yan ang pribilehiyo na kanyang ipinapahayag sa aklat na ito at merong ding responsibilidad. Kaya kapag ating inaral ang chapter 1, 2, 3, ito yung mga mahalagang katotohanan na pundasyon ng bawat mananampalataya. And then chapter 4, 5, 6, ito yung mga implikasyon na talaga mayroong angkop na paglakad ng may kababaan, ng may karunungan, puspos ng Espiritu Santo, ang buhay ng mga tunay na nakaranas ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. And then nakita natin sa bandang huli na mayroon talagang gera. Hindi lang tayo nag-i-enjoy sa lahat ng pribilehiyo bilang Kristiyano, mayroong labanan. Labanan ng dyablo at ang kampon ng dyablo ng kadiliman. At kaya sinasabi sa atin dito, Efesos 6:10, be strong in the Lord and in the power of His might. We are not fighting against flesh and blood. We are fighting against spiritual darkness. Yan ang problema ng maraming Kristiyano. Akala mo namamasyal sa luneta kahit walang pera. Kanta namin yan noong araw. Iba na ang kanta nyo ngayon. Ito po yung realidad. Kung kay Kristo tayo ay napabilang sa labanang ito. And then, gusto ko makita natin sa panghuli na talaga ng ating serya dito sa Efesos 6:21 to 24, sapagkat makikita natin sa kabila niyan, kahit may labanan, sa kabila ng lahat ng pagpapalang espiritual, bagamat tayo, Efeso 2, ay mga patay, dati, mga pasaway, mga anak ng kapuutan, walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa, subalit sa biyaya ng Diyos. Tayo ay naligtas. Ngayon, bilang pamilya ng Diyos, makikita natin mga kapatid dito ang buhay at least ng pamilya ng Diyos. At gusto kong hamunin ka, kapatid. Mong sabihin Reformed Baptist ka o whatever Reform, ang gusto ko itingnan mo ang salita ng Diyos at ang Batikanong Veteranong Kristiyano, si Apostol Pablo, ang buhay ng mga benepisyaryo ng Ebanghelyo kasama ng mga kapatid. Kahit iba-iba ang background, iba-iba ang kanilang mga paniniwala noon, iba-iba ang mga family background, attitude, whatever. But in Christ, we are one, Jews and Gentile. Because of the power of God, the gospel is the power of God. Ito ngayon ang salita ng Diyos, mga kapatid. Efesos 6:21 hanggang 24, at upang malaman din ninyo ang mga bagay tungkol sa aking kalagayan. And verse 21. Si Tikiko ang siyang magsasalaysay sa inyo ng lahat ng mga bagay. Siya na aking minamahal na kapatid at tapat na lingkod na Panginoon. Sinusugo ko siya sa inyo para sa bagay na ito, upang malaman ninyo ang mga bagay tungkol sa amin at upang kanyang pasiglahin ang inyong mga puso. Verse 23, kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig ng may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang biyaya naway sumakanilang lahat ng mayroong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ng Diyos. Narinig mo ang salita ng Diyos.
Darating ang araw, ika'y babalik sa alabok at wala ka nang mapapakinggang salita ng Diyos na nagbibigay galak sa bawat mananampalataya at naghahamon sa mga nasa labas ng kaharian ng Panginoong Jesucristo na huwag mong baliwalain ang mga katotohanan na ito. So ito ay may larawan ng isang pamilya ng Diyos. Ay pinapakita dito ang isang tao na mananampalataya, na naglilingkod sa Panginoon, na kahit siya dumanas ng mga pagsubok at pag-usig, siya'y nakabilanggo dito, nakabilanggo. Hindi ito air-condition na bilangguan, kagaya sa Marikina. Ito'y madilim at mabaho at nakakadena. Dahil lang sa paglilingkod, wala pa sa kalingkingan ng iyong pagsubok bilang Kristiyano, bilang alagad ni Kristo. Ito ang isang tao na may pangangailangan ng tulong sa kanyang sarili. Subalit hindi niya inisip ang kanyang sarili. Ang iniisip niya ang kanyang kapwa kapatid. Ang kanyang kapamilya, ang kanyang kapuso. Yan ang problema ng marami, ang pagiging makasarili. Ang iniisip lamang ang sarili. Sinong modelo ni Apostol Pablo? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya inisip ang kanyang sarili, kundi ang kapakanan ng mga anak ng Diyos. At isa ka doon, kapatid, sa makatuwid, tayo'y naging mga anak ng Diyos dahil sa mga hindi makasarili na ating Panginoong Jesucristo at mga lingkod ng Panginoon sa lahat ng panahon. At kung tayo mga benepisyaryo at naging anak ng Diyos, like father, like sons and daughter, hindi makasarili. So makikita natin dito mga kapatid, ang mensahe na nais kong iwan sa inyo, yung mapagmalasakit at makadiyos na relasyon sa mga mananampalataya. Ayon sa banal na kasulatan, ang Biblia, ang nasa puso ng layunin ng Diyos para sa kanyang minamahal na iglesia. The very heart of God in His own church, both by the precious blood, is for the believers that truly care for one another with godly character. May makadiyos kasi ganun ang karakter ng Diyos. May pagmamalasakit, caring. At ang kanyang pagkikare, hindi weather lang, hindi base sa emosyon lamang na pagbago-bago, kundi sa Diyos na hindi nagbabago. Kahit hindi ka ibig-ibig, iibigin niya dahil yun ang utos ng Panginoon sa Kanya. So mga kapatid kay Kristo, mga kapwa, mga alagad kay Kristo, alalahanin natin ang Ebanghelyo na nagligtas sa atin, alalahanin natin ang mga lingkod ng Panginoon, kung paano ang Ebanghelyo na-impluensya ng lahat ng panahon ng buhay nila. Hindi sila perpekto, pero ma-highlight mo talaga ang pagmamahal nila sa Panginoong Jesus at sa mga kapatid kay Jesucristo. Sapagat mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia. Matthew 16 verse 18, ang sabi ng Panginoon, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against my church. Ito ay iglesia na minamahal ng Panginoong Jesucristo. And so if we love the Lord Jesus Christ, we love what He loved. Minamahal natin ang kanyang mahal, mahal niya ang kanyang iglesia. Dapat ito'y automatic na, pero pinalo up ng Panginoon, John 13, 34 to 35, isang bagong utos ang sa inyo ibinigay ko sa inyo, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa.
Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So yung kabaliktaran niyan, kung walang pag-ibig sa isa't isa, hindi makikita na kayo alagad ng Diyos. Ang opposite, baring alagad pa rin ng dyablo. Seryoso, no, mga kapatid? At dito, ang pangalan ng Panginoon ay nakataya sa atin. So itong sinasabihan niya sa mga kapatid sa Efeso na iba't iba, ang mga background, iba-iba, ang kanilang mga paniniwala, subalit sa dugo ng Panginoong Jesucristo, sila'y pinag-isa. At yan din ang ginawa sa atin. At sila'y meron ng, tinanggal na pala dito, yung koinonia. Koinonia, hindi nakabase sa friendship, hindi nakabase sa emosyon o clickism, kundi nakabase sa ginawa ng Panginoon sa buhay ninyo, buhay natin. Yan ang koinonia. Sama-sama sa Ebanghelyo. So, dalawang bagay ang gusto kong tingnan sa teksto. Number 1, very easy sa English, madaling tandaan, commendation, verses 21 to 22, and 22, 23, 24, benediction. Commendation, benediction. Yung una dito ay tingnan natin sa verses 21 to 22 na kung saan ay merong pinupuri at pinagkakatiwalaan. Commendation. Si Apostol Pablo, pinapupurihan niya, pinagkakatiwalaan ang isang kapatid dahil ito sa Ebanghelyo. At gustong kong hamunin ikaw, kapatid, kay Kristo. Gusto kong makita mo kung ikaw ba ay maaaring i-commend, maaaring papurihan, maaaring pagkatiwalaan. Tingnan niyo yung salita ng Diyos, verse 21, si Apostol Pablo, upang malaman din ninyo ang mga bagay tungkol sa akin at aking kalagayan. Si Pablo, na alagad ng Panginoong Jesucristo at apostol, dahil kay Kristo, dahil sa pagmamahal kay Kristo, dahil sa Ebanghelyo para sa kaligtasan ng marami. Iniisip niya ang marami. Marami siyang mga kapatid, marami siyang mga kaibigan dahil sa Ebanghelyo. At ngayon siya nakabilanggo, hindi alam na mga kapatid at mga kaibigan, ano na ba nangyari sa ating minamahal na pastor at apostol ng Panginoong Jesucristo at kapatid kay Kristo. Ito yung gustong iparating ni Pablo na nasa bilangguan. Na mababasa natin sa aklat ng Pilipos na kahit siya nasa bilangguan, hindi na bilanggo ang salita ng Diyos. And in fact, maraming naging mananampalataya kahit doon. At gusto niyang iparating ito. Pero gusto kong pansinin natin dito mga kapatid, ang karakter ng isang tao na naapektuhan talaga ng pagparito ng Panginoon at kanyang pakikipaglaban sa kamatayan at sa diablong si Satanas, alang-alang sa atin at siya'y nagtagumpay at ang tagumpay niya ay tagumpay natin. Si Apostol Pablo na malapit ng mamatay, mahirap ang kalagayan, walang Jollibee, walang McDo doon. Walang malls. Walang lahat na meron ka. Siya ay na-deprive ng maraming bagay. Alang-alang sa Ebanghelyo. Dapat sana ay sasabihin yan sa mga kapatid kay Kristo, alam niyo ba nangyayari sa akin dito? Kahabag-habag ako. Tulungan niyo ako. Wala rin paninisi dahil sa pagsunod kay Kristo, dahil sa Ebanghelyo, nagkaganito ako. Bakit pa kung kailangan na ako'y gusto maglingkod sa Panginoon, nagkaganito-ganito ang buhay ko? Walang ganyan. In fact, sa Pilipos, yan ang susunod kong gagawin sa susunod na linggo, ang ilang sermon doon, pero makikita mo sa Pilipos 4:4, rejoice in the Lord. Always. Nakabilanggo. Ikaw naman, kumusta? Kapatid kay Kristo. Ang layo ng diferensya mo sa kalagayan niya.
Mas marami kang dapat ikagalak sa ating mabuting Panginoon na mabuti sa iyo, maging sa panahon natin. Kahit nasa punto ng kamatayan, ang kanyang iniisip, hindi ang kanyang sarili, kundi iniisip niya ang kanyang mga minamahal na kapatid. Talagang siya'y nagkikare. May nag-comment sa sinabi niya na hindi pareho kay Pablo. Sabi niya, my own affairs require all the attention I can give. I would be more reasonable that all should run to my assistance than that they should expect from me this smallest relief. Anong nakita niyo doon, mga kapatid? Opposite, di ba? Iniisip niya yung pangangailangan niya lahat. Pero si Pablo ay iba siya. Gusto niya palakasin, patibayin ang iglesia ng Panginoon, ang mga kapatid kay Kristo. So itong aplikasyon ay mayroon talagang aplikasyon ito sa mga higit na manggagawa ng Panginoon, mga pastor, pero para sa lahat ito ng Kristiyano, dahil lahat tayo ay benepisyaryo ng Ebanghelyo. And then makikita natin sa second part dito ng verse 21, binanggit niya yung pangalang Tikiko. Kilala mo ba siya? Meron ba siyang remarkable na ginawa? Nasa Guinness Book of Record ba ang kanyang mga ginawa? Si Tikiko? Itong sinabi na Apostol Pablo, upang malaban din ninyo mga bagay tungkol sa akin at ang aking kalagayan, si Tikiko ang siyang magsasalaysay sa inyo ng lahat na mga bagay. Siya na aking minamahal na kapatid at tapat na lingkod sa Panginoon. Isinusugo ko siya sa inyo para sa bagay na ito upang malaman ninyo ang bagay tungkol sa amin at upang kanyang pasiglahin ang inyong mga puso. Yan si Tikiko. At gusto kong hamunin ka sa buhay mo kay Tikiko na parehong ebanghelyo ang tinanggap at nabago at lahat ng espiritual na pagpapala. Maaari nating tingnan sa ibang bagay, kung sa ibang mga talata, kung sino si Tikiko, at mga 5 beses na banggit sa Biblia ang pangalan ni Tikiko, pero siya'y kasama palagi ni Apostol Pablo sa hirap at ginhawa sa kanyang missionary journey. Makikita niyo sa Acts 20 verse 4, kung paano siya ay kasama sa pagdilingkod at nakita niya ang paghihirap ni Pablo, nakita niyang persecution, ang mga pag-uusig ni Pablo, nakita niyang ugali, ang salita, ang bibig, kung paano siya nagturo, kung paano siya nagsalita. Ang lahat ng mga bagay na naranasan ni Pablo ay halos masasabi natin nakita ni Tikiko. Bakit? Sinabi niya sa teksto, sasabihin niya ang lahat ng bagay. Maaring itong aklat na ito, aklat ng Epeso, maaring ito'y dinidikta rin sa kanya at dinidikta, habang dinidikta ay kanyang paniliwanag na mula sa walang hanggang pinili ng Diyos ang mga mananampalataya kay Hesu Kristo at sila'y pinatawad sa lahat ng kasalanan at kabilang sa pamilya ng Diyos. Narinig niya dito na talagang sila'y kabilang sa new humanity. Bagong nilalang kay Kristo. Yun ang iglesia. Narinig ni Tikiko kay Apostol Pablo na talaga mayroong tamang pamumuhay kung talagang benepisyaryo talaga, may kababaang loob, may pakikiisa, may karunungan, hindi kamangmangan, may paglakad sa liwanag at puspos ng Espiritu sa buhay ng pamilya, sa buhay ng mag-asawa, sa trabaho, lalo na sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Iyan si Tikiko. At ngayon, gusto kong tingnan mga kapatid ang 4 na bagay na binanggit dito para i-challenge mo ang iyong sarili mo. Dahil binanggit dito si Tikiko, kahit siya'y low profile, makikita natin ang pagpupuri sa kanya ng lingkod ng Diyos na si Apostol Pablo
at ang kanyang commendation. Number one, matututunan natin ang apat na bagay, siya ay mahal na kapatid. Kaya mayroong lesson sa atin dito, mga kapatid, na ikaw ay maging mapagmahal na kapatid kay Kristo. Ano yung opposite na mapagmahal? Minamahal? Baka puno ng poot, puno ng galit, o walang pagmamahal. Ganun kasimple yun. Low profile lang, subalit siya ay minamahal na kapatid kay Kristo. Mababasa mo rin yan sa Colossus 4:7-8 na siya'y minamahal na kapatid at tapat na ministro at kapwa alipin sa Panginoon. Alipin sa Panginoon. Yan ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Alipin ng Panginoong Jesus. Anong tingin mo sa iyong sarili? Si Tychicus ay talaga, masasabi ni Pablo, siya ay hindi malamig na kapatid at hindi siya aloof na kapatid. Siya ay hindi rin brusko na kapatid. Si Tychicus ay hindi siya insensitive na kapatid. Si Tychicus, hindi siya masungit na kapatid. Si Tychicus ay talaga minamahal na kapatid. And so, i-challenge mo ang buhay mo, kapatid. Ikaw ba'y beloved brother or sister in Jesus Christ? Hindi natin pinag-uusapan ang iyong ginagawa, ang iyong gift, whatever. Praise the Lord. Ikaw ba'y minamahal na kapatid? Yan ang hamon sa ating lahat. Pero kay Apostol Pablo, pag in-interview mo siya, yes, he is a dear, loving man. We love him dearly. Mahal namin siya bilang kapatid at kamanggagawa. At yan, mga kapatid, ang ihamon natin sa ating mga buhay. Number 2, maging matapat ka na kapatid. Kaya nang tinawag sa kanya, faithful, matapat na kapatid, trustworthy. Talagang ang salita ng Diyos na ipinagkatiwala, sasabihin sa inyo lahat ni Tychicus, maging ang mga theological truth dito and practical application dito, ipinagkatiwala niya na sasabihin niya ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Yan si Tychicus. Trustworthy. Mapagkakatiwalaan. So it's a challenge for you. And ikaw ba'y mapagkakatiwala ang kapatid sa mga katotohanan ng salita ng Diyos at ang buhay bilang isang iglesia? Mga kapatid, ito nakakabit sa Ebanghelyo lahat. The gospel is the power, hindi lang sa salvation, eternal life, kundi sa pagbabago ng buhay. Kaya maganda yung Sunday school kanina. Sana nandun kayo lahat. Nandito tayong lahat. Kung talagang hindi kayo nakarating, reviewin nyo, nakarecord naman yan para sa lahat. So ito, ang tao na may epekto talaga ang pagparito ng Panginoon. Hindi weather lang, hindi circumstantial lang. Talagang pwede siyang i-recommend. Number 3, siya ay lingkod ng Panginoon. Lingkod sa kapatid. So, ang challenge dito, ikaw din ay maging mapaglingkod na kapatid. Hindi tamad, hindi indifferent, hindi walang pakialam. Niligtas tayo para maglingkod. Saved to serve. To serve. So, ano man ang mga kaloob sa iyo ng Panginoon, wag mong ibaon hanggang sa ikay mamatay. Gamitin mo habang ikaw may lakas. Alamin mo, huwag kang maghintay, magtanong ka, maging sensitibo ka. Ano ang pwede mong magawa para sa ikatitibay ng iglesia ng Panginoon? Lingkod tayo ng Panginoon, alipin tayo ng Panginoong Hesukristo. And we know that this is only limited time. Ang paglilingkod sa Kanya. Remember,
mga tao, mga bata, kapag hindi ka lingkod ng Panginoong Jesucristo, may sinabi ang Panginoon dito bilang babala sa Matthew 25:21. Sinasabi sa kanya ng Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamahalain kita ng maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Anong kabaliktaran nun? Kung hindi ka papasok sa presensya at kaharian ng Panginoon, siguradong ikaw ay kanyang itatapon palayo. Matthew 7, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Kaya ngayon pa lamang, maging mabuting lingkod tayo ng Panginoon. Sa ganon, pagdating ng ating pagharap sa ating banal na Diyos, hindi mo marinig ang salitang lumayo ka sa akin. Huwag mong baliwalain ang buhay na binibigay niya ngayon. Binibigay niya yan regalo sa iyo. Walang sino mang tao kahit United Nations makadagdadagdag ng buhay mo kahit isang segundo at bakit ka binigyan? Gusto niya talaga, mga kaibigan, na kayo maligtas talaga. Dahil alipin ka ng dyablo kung hindi ka ligtas, gusto ng Panginoon kaya sa namatay at nabuhay upang bigyan ka ng buhay na walang hanggang. Nang sa ganoon, ikay maglingkod sa Kanya ng may kagalakan, awit 100. Siya'y mabuti. Dapat natin siyang paglingkuran ng may kagalakan. And so, hamon sa iyo at sa akin, ikaw ba'y tapat na lingkod ng Panginoong Jesucristo? Ikaw ba'y tapat? Ikaw ba'y faithful? Sa ating lahat, yan ay tanong. Meron akong uling nabasa dito, 2 klase daw ang tao na pumapasok sa simbahan. Ang isa daw, sinabi niya, "Here I am, church, meet my needs." Yung mga tao na yon ay halos laging disappointed dahil ang church hindi maibigay ang kanyang pangangailangan. Pero yung isang klase naman ay tumitingin siya, ano ang pwede niyang magawa bilang lingkod ng Panginoon. Nakita niyo yung difference, mga kapatid? Nakita niyo yung pagkakaiba? Kung lagi ka nalang disappointed sa church kasi hindi niya maibigay yung gusto mo, rather than ano ang pwede kong magawa sa aking Panginoon na nagligtas sa akin sa apoy ng impyerno. Number 4, natutunan natin dito yung pagpapalakas ng loob. Yan ang ginagawa. Yan ang ginawa ni Tikiko. Dahil sa Ebanghelyo. Yan ang ginawa ni Pablo. Imbis na siya ang naghihingi ng kalakasan, siya ang nagbibigay ng encouragement. What is the opposite of encouragement? Anong kabaliktaran ng encouragement? Anong kabaliktaran ng encouragement? Discouragement. Si Tikiko, hindi ganyan ang kanyang karakter at ugali dahil sa Ebanghelyo. Siya'y nagbibigay ng encouragement. Hindi maganda ang kalagayan dito, nakabilanggo, may persecution, may banta ng kamatayan. At least naintindihan ko yan. Kung naglilingkod kami sa Saudi, nagpupunta kami sa disyerto, sa bundok, para lang sumamba, ang pulpito namin ay bato. Pero wala pa yun sa kalingkingan nila Pablo, nila Tikiko at Timoteo at iba pa. Pareho ang ginamit dyan na para kaleo ng gawain ng Espiritu Santo to be along with you. Para magpalakas ng loob. Para magbigay ng encouragement. So ito ang kapatid na hindi kilala, low profile, and yet, siya ay kapatid na minamahal, tapat na lingkod, nagbibigay ng encouragement. And what about you? Ang Ebanghelyo, mga kapatid, may makapangyarihan para baguhin ka ngayon at ako. Kaya nga yan ang reformation. Patuloy-tuloy ang reformasyon sa buhay natin.
Hindi naman tayo hopeless, mga kapatid. By God's grace, the gospel is the power. Kaya mahalaga laging nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Mahalaga may personal devotion. Palagi mayroong family devotion at maraming mga provision ng Panginoon sa internet. Maraming basura doon, pero marami ding makapagbibigay sa iyo ng kalakasan ng mga katotohanan na magpapatibay sa iyong pananampalataya. At manindigan laban sa dyablo. At ikaw ay maging mapagmahal na kapatid. At ikaw ay maging encourager na kapatid. In spite of discouragement. Dahil yan, ang karakter ng ating Panginoong Jesucristo na minamahal, na unang nagmahal sa atin. And then sa panghuli, yung benediction, mayroong panalangin dito na pagpalain. Verse 23, kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang biyaya naway sa mga kanilang lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi kumukupas na pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Yan ang benediction. Yan ang panalangin ni Apostol Pablo sa mga kapatid na nais niya na sila'y ma-encourage, mapabuti at sasabihin lahat ng tikiko in spite ng mga discouraging situation and circumstances, we have God on His throne. At sapat ang kanyang biyaya, mga kapatid. So, maaari tayong magbigay ng encouragement. Ipadama natin ang ating pagmamahal at pagmamalasakit kung paano pinadama sa atin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ang hangarin niya ito sa kanyang benediction. Makikita niyo dyan ang kapayapaan. Ang pag-ibig naway sumainyo. Ang pananampalataya na nagliligtas ay sumainyo. Ang biyaya ng Diyos ay sumainyo. Karaniwan, mga magulang, ano mga wishes natin kapag ka nag-wish tayo sa ating mga kaibigan o may birthday o whatever? Masdan mo kung anong ginagawa mo at ginagawa natin. Gusto natin na sila ay maging mabuti sa kanilang pag-aaral, makatapos sa edukasyon, makakuha ng trabaho, makabili noon at noon, whatever. Yun ang karaniwang gusto natin na parang benediksyon sa kanila. Kailangan natin matuto dito, mga kapatid, ng mas higher. Sapagat sila ay may kaluluwa na hindi mamamatay magpakailanman. Kaya tingnan natin dito, mga kapatid, ang apat na bagay na dapat din nating ipanalangin sa isa't isa at hilingin sa ating Panginoon. Sa kabila ng mga labanang espiritual, sa kabila ng ating nananatiling mga kasalanan pa, nalilinisin ang lahat na ito pagdating ng araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pagharap natin sa Kanya. Subalit habang narito, ipanalangin natin sa isa't isa, sa ating mga benediction sa isa't isa, ang kapayapaan, ang peace, kapayapaan mula sa Diyos. Hindi ito peace na galing sa sanlibutan. Ito ay kapayapaan ng Diyos kay Jesucristo na tayo mga dating kaaway. Roma 5 verse 1. Dati tayo kaaway, but now we have peace with God through our Lord and Savior, Jesus Christ. So ang kapayapaang itong nais natin ay kapayapaan ng reconciliation. Dahil kay Jesucristo, tayo ay nakipagkasundo na. Hindi na tayo kaaway. Tayo mga minamahal na ng Diyos. And so therefore, yan din ang hangarin natin sa isa't isa, na tayo, mga kapatid, ay maging mga benepisyaryo ng Ebanghelyo. Ebanghelyo na kung saan nais natin ng kapayapaan, ng reconciliation sa bawat isa bilang magkakapatid. Shalom! Ang shalom ay hindi absence of trouble. Ang shalom ay kaayusan sa harapan ng Diyos. Buong pagkatao mo, ayusin mo sa harapan ng Diyos. Aayos ka sa iyong kapwa.
Kaya yung binasa natin kanina sa Numbers 6:24-26, halos pareho. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In other words, yun ang sinabi niya sa Jeremiah 29:1. Alam ko ang plano sa inyo. Plano ng kaayusan. That means shalom. Shalom. Kaayusan ng buhay niyo sa harapan ng Panginoon. At yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at sa sulat niya dito sa aklat ng Efeso, Hudyo at Hentil, magkaaway yan. Pero giniba ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay at dugo sa Kalbaryo ang humahadlang sa kanilang pag-aaway. Kaya ngayon sila ay isang pamilya na kay Jesucristo. At ganyan din tayong lahat, mga kapatid. Alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo. So, hindi absence of trouble. Sinabi ni Job, man is born of trouble in Job 5 verse 7. Kundi in spite of trouble, meron tayong kaayusan sa harapan ng ating Diyos dahil kay Jesucristo at kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. Mga kapatid, kay Kristo, ito nawa ang panalangin natin sa isa't isa. Dito sa church, dito sa Cubao Reformed Baptist Church. Dahil tayo benepisyaryo ng kahabagan ng ating Panginoon, ng kapayapaan. Na binanggit dito ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos. Ang dahilan ng lahat-lahat, John 3:16, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang ating tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-ibig ng Diyos ang lahat ng source ng ating kaligtasan ngayon at magpakailanman. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang tinanggap at pinagpala ng lahat ng espiritual na pagpapala. Efeso 1. And so, mahal ng Panginoon ang Kanyang iglesia. So yung aklat ni Earl Blackburn, Jesus loved the church and so should you. Hindi ba dapat, mga kapatid? Dahil lang Diyos natin ang nagmahal sa atin. Therefore, tayo din ay magmahalan ng pagmamahal na dinisplay niya sa atin. Ito talaga yung marka ng tunay na pananampalataya. Ito talaga yung mode of living sa ating tahanan, sa trabaho, lalo na sa iglesia, at sa society, sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon lamang, mga kapatid. So ito yung hamon sa iyo at sa akin, sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Mahirap magmahal sa hindi kaibig-ibig, ano? Madaling mahalin yung mapagmahal. Si R. Kent Hughes sa kanyang commentary, sinabi niya, is it hypocritical to act lovingly towards someone we don't like? No. It is never hypocrisy to bend our wills to the scriptural mandate, and the glorious fact is that as we continue to put on love, we will begin to wear it unconsciously. Parang dinadamit na natin yung pag-ibig kung patuloy tayo kasi tuloy-tuloy ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Yan ang panalangin natin sa isa't isa. Mga kapatid kay Kristo. Number 3, pananampalataya, binanggit dyan. Ito yung pananampalataya ng liligtas at gusto kong encourage kayo na basahin ang ating 1689 dito sa chapter 14. Ito yung pananampalataya na nagliligtas sa may kaalaman mula sa Diyos, truth. At may pagsang-ayon, hindi nakikipaglaban sa truth. Sinasang-ayunan mo sapagkat ito ang salita ng kataas-taasang Diyos na lumikha sa iyo at sa akin. At ito'y pinreserve niya. Ito ang ating mapa ng buhay. At ito'y ating pinagtitiwalaan no matter what. Jeremiah 17:9 again, the heart is what? Deceitful above all else, your heart and my heart. But the Bible, the Word of God, faith in God and in His Word and His promise,
Yan sana ang panalangin natin sa isa't isa. And then, finally, grace, biyaya ng Panginoon na masyado ng palasak, Pero kailangan natin talagang reviewin ano ang biyaya ng Diyos sa buhay natin, lalo na sa kaligtasan. May kwento dito daw, kwento lang to hindi totoo Kwento na kung saan doon daw sa langit, merong isang anghel at may tao doon, nandun na sa gate. Nandun sa gate ng langit, Tapos may angel, sabi niya, para kita papasukin, kailangan may 1,000 points ka. Hindi totoo, kwento lang And so sabi ng isa, okay sige. Sige nga, sabihin mo sa akin para bibigyan kita ng points. Ay, ako'y tapat na nagsisimba. Uy, siguro, sinasabi niya, malaki ang point ko nito. Okay, nagsisimba ka pala linggo-linggo, I give you 3 points. 3 points? Medyo na-shock siya at nalungkot. And then sinabi niya pang iba, nagbibigay ako ng pera sa church at talagang tumutulong ako sa nangangailangan. Okay, sige, bibigyan kita ng 10 points. 10 points? 1,000 points ang kailangan. And then naintindihan niya, wala akong pag-asa. Biyaya lamang ito ng Diyos. Tama! Kahit tatarin mo ang buhay mo, hindi sapat upang ikaw'y maligtas. Efeso 2:8-9, sa biyaya lang kayo ay naligtas. At ito'y regalo ng Diyos. Maging ang ating pananampalataya ay regalo lamang ng Diyos. Naintindihan ito ni Pablo. Marami siyang alam, relihiyoso siya, pero bankrupt pala siya. Ganyan ikaw at ganyan ako. Pero sa biyaya ng Diyos, siya ay naligtas. Ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo katanggap-tanggap, pero tayo ay sa biyaya ng Diyos ay tinanggap ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So yan ang salita ng Diyos sa buhay mo ngayon. Hindi sure na buhay ka sa susunod. Hindi sure. Hindi ko alam kung malakas ng bagyo sa Vietnam at sa China. Hindi ko alam kung marami namatay. Sa atin dito, ilang namatay na karaang bagyo. Kala natin dadaan lang, pero yung pala, tapos na ang buhay mo. Yung landslide doon sa Antipolo, nabalitaan niyo yun? Buntis, masaya, ipapanganak. Pero tinabunan. 2 binata, maraming pangarap, malakas. Tinabunan, patay. Hindi ako nananakot dito, walang takutan dito. Ito ay katotohanan, lahat ang narinig mo. Kung ikay Kristiyano, sa iyo na yan, sa iyo na yan. Ipamuhay mo, kapatid, sa biyaya ng Diyos. Magalak tayo sa Panginoon. Mapuno tayo ng pagmamahal. Maging encouragement tayo sa ating mga kapatid. At tayo ay manalangin sa isa't isa na talaga ang pananampalataya. Ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang biyaya, talaga lumago tayo sa biyaya lang ng Panginoon. At sa aking pagtatapos, ngayong araw ay parehong araw, 1974, ay pinatawad ni Gerald Ford, yung 38th President ng Amerika, itong si Richard Nixon, di ba? Yung skandalo na talagang matindi. Pero nung nag-resign yun ay pinatawad siya ni Gerald Ford. Maganda yung kanyang inaugural speech. Gusto kong basahin ng konti dito noong 1974 on August 9 o August 8 sa atin. Sinabi niya dito, Mr. Chief Justice, my dear friends, my fellow Americans, the oath that I've taken is the same oath that was taken by George Washington and by every president under the Constitution. But I assume the presidency under extraordinary circumstances never before experienced by Americans. This is an hour of history that troubles our minds and hurts our hearts. And therefore I feel it is my first duty to make an unprecedented compact with my countrymen. Not an inaugural address, not a fireside chat, not a campaign speech, just a little straight talk among friends. And I intend it to be the first of many. And then sinabi niya, I believe the truth is the glue that holds government together. Not only our government, but civilization itself.
that bonds, though strain, is unbroken at home and abroad. In all my public-private acts as your president, I expect to follow my instinct of openness and candor with full confidence that honesty is always the best policy in the end. My fellow Americans, our long national nightmare is over. Our Constitution works. Our great republic is a government of laws and not of men. Here the people rule. But there is a higher power, by whatever name we honor him, who ordains not only righteousness but love, not only justice but mercy. As we bind up the internal wound of Watergate, more painful and more poisonous than those of foreign wars, let us restore the golden rule to our political process, and let brotherly love purge our hearts of suspicion and of hate. In the beginning, I ask you to pray for me before closing, and I ask again your prayers. In comparison, we have the name above all names, the Lord Jesus Christ, who loved us to the uttermost. Let us praise Him. Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Let us pray. Aming Diyos, pinabalik mo namin lahat ng papuri sa iyo, sa lahat ng iyong dakilang persona at gawa. Nawa kami, Panginoon, ay yung tulungan na gawin ang nakakalulugod po sa iyo. Tulungan mo kami lumago para sa ikalaluwalhati na iyong pangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.